Hi, good morning. Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted. Good morning po. Maraming salamat po sa panahon ngayong umaga. Sir, ang dami nangyari kahapon, ano? Sumakit din ba ang ulo ninyo do sa mga pangyayari, impeachment ni VP Sara sa Kamara, palitan ng liderato sa Senado, warrant of arrest ni Senator Bato. Sa lens po ng political science, ano nga ba yung ibig sabihin ng mga naging pangyayari po kahapon? Oo, ako din, no, hanggang gabi, inaantabayanan ko kung meron pa bang mangyayari dun sa Senado. Buong araw tayong nagbabantay dun sa Kamara at saka sa Senado. I think ang nakikita talaga natin ay may kwentong nabubuo na talagang nagkakaroon ng pagkakatahi-tahi na yung impeachment ni VP Sara, no, ay nagiging batayan na noong mga posisyon o political moves ng iba't ibang mga aktor, no, maging sa Kamara o sa Senado, kasi inaantabayanan naman talaga natin noong nakaraang araw, no, na magkakaroon na ng boto sa plenaryo o sa Kamara patungkol nga doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara, no. Ang hindi natin inasahan, no, ay yung pagpapalit ng liderato sa Senado, at ang pangamba nga natin diyan ay may kinalaman ito sa impeachment, no, dahil ang inaasahan natin ayon sa saligang batas, dapat kapag nakaboto na yung House of Representatives, agad-agad, no, o yung pinagtatalunan ng forthwith, no, agad-agad dapat magkaroon na ng isang paglilitis or Senate impeachment trial. Yung pangamba natin ay yung pagbabago sa liderato ng Senado, maaring may kinalaman dito sa magkakaroon ba ng delay, hindi na ba magkakaroon ng paglilitis, o ano ba ang magiging itsura ng magiging Senate impeachment trial. Okay, kahapon nga po nagkaroon ng palitan sa Senado. Nagbigay na ng pahayag ang bago nating Senate President. Sinasabi po niya wala itong kinalaman sa impeachment ni VP Sara, pero tila iba po yan dito sa naipaliwanag ninyo kanina. Kayo po ba, Cleve or Sir Cleve, pwede ba nating sabihin na coincidence lang naman yung palitan at baka naman talaga totoo na hindi satisfied yung members ng Senate sa liderato po ni dating Senate President Tito Soto? Wala namang lumabas na napalitan, no, doon sa mga miyembro ng minority at majority sa Senado bago pa man itong pagpapalit ng liderato na may kaugnayan sa mga ibang issue, no. Wala naman tayong narinig na debate halimbawa sa polisiya o mga nakabimbin na panukalang batas sa Senado, no. Ang narinig lang nating palitan ay sa halimbawa sa usapin ng kailan ba dapat magkaroon ng impeachment trial, di ba? Nilinaw halimbawa ni dating Senate President Tito Soto at ang majority leader na si Senator Ping Lacson, no, mga nakaraang majority floor leader, na nilinaw nila na sa mga para sa kanila, no, yung impeachment trial dapat na agad-agad na mangyari, no. Sabi nga nila ilang araw lang matapos na matanggap nila yung articles of impeachment sa Kamara, kung sakaling makakarating sa Senado, i-convene agad nila yung Senate Impeachment Court. So I think malinaw sa mga observers kagaya ko na may kinalaman dun sa impeachment yung naging pagpapalit ng liderato sa Senado. Oo, anong dapat nating bantayan sa mga susunod na araw? Ito na ba talaga ito o hindi pa dapat magpakakampante si Senate President Alan Peter Cayetano because anything can happen now? Mhm. Well, I think medyo fragile din yung bagong Senate leadership, kasi nga alam naman natin na kung hindi nagpakita pagkatapos ng 6 na buwan si Senator Ronald Bato de la Rosa, mahihirapan din naman talaga sila magkaroon ng pagbabago dito sa liderato sa Senado. Pero dahil nagpakita si Senator Bato, nakaangkla sa kanya yung boto, yung pang-13 boto para makuha nila yung majority doon sa loob ng Senado. Fragile yung bagong Senate leadership, fragile yung posisyon ng bagong Senate President, Senator Peter Cayetano, kasi maaring maaresto, no, si Senator Bato de la Rosa dahil nga isinapubliko na ng International Criminal Court na meron pala talagang outstanding na warrant of arrest, no, sa kanya kaugnay nung crimes against humanity noong mga naging patayan sa war on drugs sa panahon ng dating administrasyong Duterte. So kapag yan ay na-execute, yung arrest warrant, bagamat sa ngayon ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado, pero kung magkaroon ng pagbabago dyan sa situation nila, mawawala din yung numero na naman ng panibagong liderato, and wala namang makakapigil halimbawa kung
magkaroon ulit ng panibagong pagbobotohan, no? At ibalik o magkaroon ng panibagong Senate President, Senate Majority na naman dyan. Oh, today, inaasahan na matatransmit sa Senado itong articles of impeachment. What do you expect, Cleve? Do you think magkakaroon talaga tayo ng trial? Or baka yung nangyari na naman last year, there's going to be a motion again para i-dismiss itong impeachment po ni VP Sara Duterte? Chacha, ito nga yung pangamba natin ngayon na dapat kasi no kung matanggap na ng Senado yung articles of impeachment no at overwhelmingly no napakataas nung bumoto ng mga kasapi ng Kamara no doon sa impeachment ni VP Sara, ang obligasyon ng Senado ay magsagawa ng isang paglilitis no yung impeachment trial alinsunod sa ating saligang batas no ano yan no obligasyon nila sa ilalim ng saligang batas na isagawa yan. Pero yung pangamba nga natin ay meron bang posibilidad na hindi isagawa yung paglilitis no dahil nga may pagpapalit dito sa liderato ng Senado. And yun yung binabantayan natin ngayon kasi maaaring gumawa ng ilang mga mekanismo ulit no yung Senado para hindi maisagawa yung paglilitis no. Halimbawa na lang doon sa nakaraang impeachment trial dapat no ibinalik ito sa House no ibinalik sa Kamara o kaya naman ay dumulog sa Korte Suprema no para ma-delay o talagang hindi magawa yung impeachment trial. And I think no madi-disappoint yung ating maraming kababayan bilang lumalabas naman din doon sa mga survey halimbawa ng Octan naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat magkaroon ng isang impeachment trial at marinig nila mismo kay VP Sara yung paliwanag laban Mm. doon sa mga aligasyon laban sa kanya no. So sana no galangin ng Senado yung panibagong liderato man no galangin nila yung saligang batas na kailangan magsagawa ng isang paglilitis. Ano ang basa mo, Sir Clive, dito sa pagbaligtad ng magkapatid na Mark Villar, Loren Legarda, and, well, Pia Cayetano? Mm. Mm. Yung mga lumipat no doon Mm, sa bagong Senate majority no Manong Ted maaaring may kinalaman ito doon sa mga kasalukuyan nilang kinakaharap din no na mga problema no ng kanilang mga pamilya no. Siguro nagpapakita na din ito ng hindi siguro talaga dapat na ganyan kadami yung magkakamag-anak sa Senado natin kasi 24 members lang yan tapos ang daming magkakapatid no. Halimbawa na lamang yung magkapatid na Villar, may kinakaharap silang mga potensyal na kabinbin na mga issue sa SEC, no? At saka sa DOJ, yung may kinalaman dun sa mga kanilang kumpanya ng mga pamilya Villar, no? So maaaring pagbibigay pressure din ito, no? Doon sa Marcos administration, doon sa executive, no? Na lumipat na sila sa panibago na majority dahil nga nakakaranas sila ng problema o panggigipit mula dun sa administrasyong Marcos no. Ganon din naman si Senator Loren Legarda no na nakikita natin yung kanyang anak si Congressman Leviste no na kumakaharap din ng mga investigasyon kaugnay naman dun sa kanyang negosyo sa solar no dahil nag-underdeliver sabi ng Department of Energy no at ilang pang mga usapin diyan sa kanyang prangkisa. So ito yung mga ito yung mga kumbaga meron silang issue with the Marcos administration and malamang isa tong protesta kaya sila lumipat dito sa panibagong Senate majority. ito ba rin kaya ay palatandaan ng hindi panghihimasok ng Presidente sa ngayon dito sa komposisyon ng majority sa Senado? Kasi nga, kung nangingialam ka dito, eh, ang bulong-bulungan, yung nga ang panawagan, makialam na raw, na sa ganun nga Mhm. masiguro ang majority na kahit papaano ay magpapayag na magtuloy-tuloy ang trial at magkaroon nga ng pagbubukas ng lahat ng mga dapat na buksan. At ang sabi nga naman ng iba, hindi nga nakikialam. Kaya ito nangyayari ngayon. Mukha nga na hindi nang hihimasok. It appears na medyo hands-off yung Pangulo sa ngayon Mhm. dito sa usapin sa loob ng Senado. Ang batayan niyan natin yung hindi masyadong nagagamit yung
mga oportunidad na available sa executive, no, para ma-pressure, no, yung mga senador na na kumampi, no, doon sa halimbawa doon sa nakaraang Senate majority. Kasi halimbawa na lamang yung mga bagong miyembro ng Senate majority, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, and kahit yung dating Senate President si Chis Escudero, sila ay may mga potential na nakabinbin dyan na mga kaso, no, kaugnay nung sinabi sa mga testimonya na involved sila doon sa flood control corruption scandal, no? Nasa ombudsman yan, kay Ombudsman Boying Rimulya. So maaaring sa isang banda, kaya mong ma-imagine na pwedeng magamit yan agad ng administrasyon para sabihin na hindi kayo dapat tumawid sa kabila o dapat suportahan nyo ang impeachment trial. So mukhang hindi nanghihimasok for now yung Pangulo dahil nga itong mga ganitong oportunidad na available sa Malacanang, hindi natin nakikita na nagagamit pa. Well, ideally, dapat naman talaga independent, no, ang lehislatura, no. Ay yung ating katanungan nga lamang din ay may kaugnayan sa dating karanasan, ano, ng panghihimasok ng executive sa leadership ng both houses, as we all know, di po ba? Pero ano naman ang basa mo dito sa mga nag-abstain na JV Ejercito at Juan Miguel Zubiri? Mhm. Well, disappointing kasi I think, no, yung sa ganitong panahon na may napakahalagang proseso ng ating saligang batas na nakabinbin, no, yung impeachment trial, parang hindi maganda na pinili lang nilang mag-abstain doon sa pamimili ng panig, kung doon ba sila sa bagong majority o mananatili sila doon sa minority. Pero mukhang halimbawa sa kagaya na ng nabanggit ni Senator Mick Zubiri, gusto niyang maging independent moving forward, no? Mukhang hinahanda niya din yung publiko, hinahanda niya din yung kanyang sarili na maging impartial, magkaroon ng mukhang conscience vote, no, sa darating na impeachment trial, at gano'n na rin siguro yung magiging posisyon ni Senator JV para mas maging bukas sa kanila yung oportunidad at posibilidad na magbatay sa ebidensya at itatakbo ng impeachment trial, no, kesa pa matali sila, no, doon sa either majority o minority doon sa kanilang pagboto dito sa impeachment trial. Alright, so sa ngayon, Sir Clive, ano ang iyong aral na maaaring maituro sa amin, sa ating nakapakinig, kasi nga isa kang political scientist, no? Ito ang iyong pinag-aralan, itong galaw sa ating politika at mga galaw ng mga politiko. Ano ang aral sa ating lahat ito? Itong ating napanood kahapon diyan sa Senado. I think kailangan talaga ng aktibong pagmamatsyag doon sa Senado, kasi bagamat ngayon may pagpapalit ng liderato at ang pamanga natin ay may kinalaman ito doon sa impeachment trial, hindi dapat makaligtas yung Senado doon sa kanilang obligasyon sa saligang batas na isagawa pa din yung impeachment trial. Hindi naman po ipinipressure ang mga senador na bumoto ng convict or acquit. Yan po ay nasa kanilang konsensya at kanilang appreciation ng ebidensya, pero dapat magkaroon ng isang impeachment trial ayon sa saligang batas. So I think ang lesson talaga dito, kagaya na rin sa mga nangyaring nagdaang impeachment trial, halimbawa sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na may magkakaroon ng panahon na baka pangibabawan po ng pampulitikang interes, political loyalties yung ating mga senador. Kaya kailangan magmatsyag at ipaalala sa kanila na mas mataas ang kanilang tungkulin bilang mga senador at utang nila sa taong bayan, no, yung tiwala at yung posisyon nila, no, bilang mga senator, at sa mga susunod na araw ay magiging senator judges sa impeachment trial. Salamat na marami, Professor Clive Arguelles, for sharing your thoughts this morning at kami inyong kaisa na magbantay sa mga pangyayaring ito. Salamat na marami, Professor. Maraming salamat po at magandang umaga. Clive Arguelles, isa po sa mga political scientist.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.